hindi lang pakinggan, hindi lang din, mga kapatid ko, matuto, kundi i-apply. Lahat magsabing apply. That's why it is not enough, mga kapatid, just to hear the words, but also to apply the word, mga kapatid. It is the hunger to discover and grow. It is the willingness to learn. Willingness to learn. Unlearn and relearn. So, isa sa pinakamahirap, mga kapatid ko, na turuan is yung taong ayaw magpaturo, mga kapatid. Kahit pa gaano natin kagaling magturo, if you don't have a desire or willingness, mga kapatid, if we are not teachable, wala tayong magagawa. So let's go into the Word of God. If you have your Bible with you, mga kapatid, buksan po natin sa aklat po ng Proverbs. Hallelujah. Proverbs chapter number 3, reading in verse number 7 to 8. Again, Proverbs chapter number 3, start in verse 7, reading in verse 7 to verse number 8. Hallelujah. Meron pong nakakita na, mga kapatid? Amen. Thank you, God, for the water. Totoo na talaga yung nagkasabi ni Pastor Joseph last Sunday. Sa panahon ngayon, mas importante nang umutot kaysa umubo. Pastor Joseph talaga, amen. So maraming mga kapatiran natin galing work, pinauwi dahil umubo. So, okay lang umutot. Huwag lang yung may kasama pag umutot, okay? May CR tayo sa baba, mga kapatid. Alright, let's read, mga kapatid. The Bible says, be not wise in your own eyes. The Lord, fear the Lord, sabi ng Bible, fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Wow! Grabe, mga kapatid. Basahin natin sa Tagalog. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati at gagaling ang iyong sugat. Wow. Praise the Lord. Sarap talaga basahin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kahit pa ganun tayo kakaalam when it comes in what called secular, mga kapatid, iba pa rin ang hatid ng salita ng ating dakilang Panginoon. Praise the Lord. So with the help of the Holy Ghost today, I'm going to teach, mga kapatid, amen, sa tulong po ng ating Panginoon, teachable spirit, amen, as we start this January. God bless you, may visited, mga kapatid. Amen. So, ang sabi dito ni Kevin Halloran, mga kapatid, if there is any quality that helps in every area of our life, it is being teachable. Amen? Kahit pag-aano tayo, mga kapatid ko, katalino, hallelujah, at kagaling, at talented or gifted, mga kapatid, if we are not teachable, baliwala, mga kapatid. Teachable people don't have to be smartest to succeed. They seek to learn and grow in any and every situation. Being teachable is a foundational quality for everybody. Sa lahat po, mga kapatid, workers, students, husbands, or wives, mga kapatid, and especially those in leadership roles. If we are wondering how to grow, mga kapatid, in teachability, perhaps there is no better place to turn than the Bible's wisdom book. That's why we read the book of Proverbs. Everybody say Proverbs. That's why let's go on to the book of Proverbs. How to be teachable according to the book of Proverbs, mga kapatid. It is not my word, or it is not from secular book, mga kapatid. It's not na sinabi ni John Maxwell, hindi sinabi ng sino mang author, but what the Bible tell us, mga kapatid. The Bible says, how to be teachable according to Proverbs. Number 1, everybody say, be humble. Amen? Matuto tayo, magpakumbaba tayo, mga kapatid. The Bible says in Proverbs chapter 3 verse 7, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil.
Amen. Lagi pong pinapalahalan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, na huwag tayong magmarunong o magmagaling o magmalaki sa sarili nating kakayanan. Amen. Kahit sabihin mo, mga kapatid ko, ikaw ng pinakamayaman, mga kapatid, wala pa rin tayong karapatan na magmayabang at magmalaki, mga kapatid. Kahit sabihin mo, ikaw ng pinakamatalino, amen, sa iyong klase, kahit man sino ka pa, mga kapatid ko, meron pa rin tayong dapat nagagawin at dapat matutunan sa bawat isa. At number one, kung ikaw po, mga kapatid, amen, higit lalo lahat na may kaalaman, dapat meron tayong matutong magpakumbaba. Everybody say, be humble. Proverbs chapter 26 verse 12, mga kapatid ko, amen. The Bible says in Proverbs 26 verse 12, do you see a man who is wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Ang sakit ng verse na to, mga kapatid. Sa Tagalog, nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Ang sabi ng Bible, mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Amen. Lalo na sa mga nagmamalakit, nagmamataas, mga kapatid. Amen. Na kayo yung parang laging nangunguna, mga kapatid. You want always to be a number one, lagi nakikita, nandoon sa spotlight, mga kapatid. You want to be well known that you are what we call gifted, you are intellectual person, mga kapatid. Amen. At kapag ka may mga tao na magsasuggest, amen, gusto mo laging suggestion mo ang nasusunod. Gusto mo na ikaw lagi, mga kapatid ko, ang inaantay ng mga tao na, but if you are not teachable, and if you are not humble, mga kapatid, sabi ng Bible, mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa mga taong ito. Mas okay pa daw yung Brother August, yung mga taong wala pang alam, mga kapatid, amen. Wala pang knowledge, mabilis pang turuan, mga kapatid. Kaysa sa mga taong marami ng knowledge, pero hindi na na-apply, mga kapatid, hindi na susunod. At higit sa lahat, hindi mo na tuturuan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya marami sa atin, mga kapatid, we are so much and full of the knowledge and the Word of God, mga kapatid. Every Sunday, we have the Word of God. Every Sunday, we hear the Word of God. Every Sunday, lagi po natin, mga kapatid, may baon-baon tayo na salita ng ating dakilang Panginoon. But sad to say, many of us, amen, hanggang hear, hanggang listen lang, mga kapatid, but we don't apply the Word of God. Amen. At kung isa ka sa mga tao, mga kapatid, that you don't apply the Word of God, and hindi natin sinasabuhay, mga kapatid, then isa tayo sa mga halimbawa, mga kapatid ko, na nagdunong-dunungan. Amen? What is a man, mga kapatid, without the Word of God? Or try to imagine, paano kaya pag wala ang Word of God, mga kapatid? Anong mangyayari? Pasalamat tayo, mga kapatid ko, na merong salita ng Panginoon. Hallelujah. Lalo na sa ating pong government, even the government official, the presidency na pinakamataas sa tao, mga kapatid, they respect the Word of God, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. That's why tayong lahat, atin itong pahalagahan, atin itong sundin, mga kapatid, at higit sa lahat, huwag po tayong magmayabang at magmalaki sa ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Humility is the starting point for teachable spirit, mga kapatid, or teachable attitude. Because teachable souls know their need for learning. Prideful people think they know more than everyone else and don't need to learn more. Yan yung mga taong gusto lang lagi, mga kapatid ko, na sila po ay, laging may knowledge na may mas alam pa ako dyan. You know what? You need to be careful, mga kapatid ko. Amen. If you think na ikaw na ang magaling, ikaw na ang matalino, tandaan natin, mga kapatid ko, hallelujah, maging aware dapat tayo, mga kapatid. Amen. If you're no longer teachable person, hindi ka na maturuan, hindi ka na marunong sumunod, mga kapatid, then you are in danger. Everybody say danger. That's why sabi ng Bible, mga kapatid ko, hallelujah, kapag ikaw ay nagmamalaki at nagmamayabang, ibababa ka ng ating Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagpapakumbaba, itataas ka ng ating dakilang Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Teachable people know there is always something more to learn from everybody. And that is teachable people, mga kapatid. Laging nasa mindset natin na atin po ugaliin na meron pa akong matututo sa lahat o kahit man sabihin mo, si Brother Gerald, mga kapatid, meron kang matutunan sa kanya na hindi mo kaya na wala sa iyo, mga kapatid. Huwag mong isipin na nasa iyo na ang lahat, na awit ni Daniel Padilla, mga kapatid ko. Wala sa iyo ang lahat. Kung meron kang hinahanap na nasa kanya ng lahat, nasa Panginoon ang lahat, mga kapatid ko. That's why we need the help of God, mga kapatid, and we need to humble. Magpakumbaba tayo, mga kapatid, because humble person is aware of his or her weakness. Amen? Kapag ikaw ay marunong magpakumbaba, mga kapatid, alam mo kung saan ang weakness mo. And humble person is conscious of blind spots. And humble person is slow to speak and quick to listen. Sabi ng James chapter 1 verse 19. Ano humble person, mga kapatid? Slow to speak and quick to listen. And humble person owns up to his or her failures, mga kapatid. Amen. Hindi na yung magtuturo pa ng iba, mga kapatid. Talaga ko, I'm sorry, nagkamali ako. And sisikapin ko na hindi na maulit-ulit. And humble person consider others more highly than him or herself, according to Philippians chapter 2 verse 3. Humble person asks for feedback even when it is not offered. And that is humble person. According to Proverbs chapter 3 verse 7 to 8, humility coupled with the fear of the Lord results healing and refreshment, mga kapatid. Anong resulta, mga kapatid ko, ng humility? At kapag ikaw ay merong takot sa ating Panginoon, it will result healing and refreshment. Sa Tagalog pa, mga kapatid ko, meron kang kagalingan at kalakasan at kaayusan sa inyo pong pamumuhay, mga kapatid ko. In other words, hindi lang dahil may trabaho ka, kaya meron kang pagpapala, mga kapatid ko. Hindi dahil meron kang salapi or kakayanan, kaya meron kang pagpapala or kalakasan. Tanging Diyos po, amen, hallelujah, ang magbibigay po ng kalakasan at higit sa lahat, kagalingan, mga kapatid. That's why you need to be humble and feared of the Lord, mga kapatid, amen. Because having the fear of the Lord is also knowing the things of the Lord, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming magaling at matalino, pero hindi marunong magpakumbaba, mga kapatid. Maraming magaling magsalita, mga kapatid. You have all the knowledge. You have the spices or you have the sugar, everything. Lahat ng sweet, mga kapatid, kinds of words. Amen. Kaya mo nang pasagutin lahat ng babae, kahit lalaki, kahit pa aso, kaya mong pasagutin sa sobrang talino at kagaling mo magsalita, mga kapatid ko. Kahit pa ikaw ng pinakamagaling tumugtog, if you don't know how to humble yourselves, I'm sorry, mga kapatid. That's why humility, kasama ang may takot sa ating Panginoon, it will result healing and refreshment. Everybody say, praise the Lord. Kaya dapat yan ang lahat ng naisin natin i-desire, mga kapatid. If you want to increase, mga kapatid, your measure, everything, mga kapatid, amen. Dapat pagsumikapan nating marunong magpakumbaba. Amen? Humility. What we need also, church, is humility. When pride comes, sabi ng Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Sa Tagalog, kakahiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit ang pagpakumbabay nagbubunga ng karunungan. Everybody say, praise the Lord. Kaya, kailangan natin mag-pray, Lord, kung gusto mo, mga kapatid ko, na, amen, maging teachable spirit, number one requirements, tulungan mo ang sarili mo, Panginoon, help me to be humble, O God, amen, hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon, na matutuhaw ko magpakumbaba. That's why the Bible says, in 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves before blessings, before healing, before strength, before anything else. God requires you to be humble. Everybody say amen.
Hindi ka pwedeng palalapit sa Panginoon. Panginoon, God, kailangan ko ng ganito, Panginoon. Tuition fee, bayarin lang, tubig, kuryente, upa. Panginoon God, ikaw na bahala, Panginoon. You need first to acknowledge His goodness, mga kapatid. Amen. Hallelujah. God the Lord knows. Alam na ng Panginoon kung anong kailangan mo ng ganito. Alam na ng Panginoon yan lahat, mga kapatid. But God requires the purity of your heart and your soul, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Number 2. Seek wisdom. Everybody say, wisdom. Hindi porkit ikaw na ang pinakamatalinong ay hindi mo na kailangan ng wisdom. Ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, ang sabi ng kasaysayan at sabi ng Bible, Solomon. But you know what Solomon asked for the Lord? Wisdom. Kung si Solomon pala, Brother Angel, nag-ask pa ng wisdom, ano pa kaya tayo? Ang pinakamatalinong tao na nag-ask pa ng wisdom, ano kaya tayo, mga kapatid? Hallelujah! Bakit tayo magmamalaki sa ating mga sarili? Bakit tayo kailangan magmamarunong, mga kapatid ko, sa isang bagay lang? Take note, ha? Isang bagay mo lang na master. Halimbawa, marunong ka lang humawak ng computer, parang talagang sinabi mo nang alam mo na ang lahat, mga kapatid. Napakarami pang bagay, mga kapatid ko. Number 1, magpakumbaba at matuto tayong magpakumbaba or maghingi ng tulong sa ating Panginoon. Actively seek wisdom and instruction as if your life depend on that, mga kapatid. The Bible says, the beginning of wisdom is this. Get wisdom at whatever you get insight. Prize her highly and she will exalt you. She will honor you if you embrace her. She will place in your head a graceful garland. She will bestow on you a beautiful crown. Keep hold of instruction. Do not let go. Guard her, for she is your life. According to Proverbs chapter 4, verse 7 to 9, mga kapatid ko. Amen. That's what the Bible says. The beginning of all, mga kapatid, amen, is the beginning of wisdom is this. Amen. That's why if we want wisdom, mga kapatid, we need to ask for the Lord. At anong sabi sa Tagalog nito, mga kapatid ko? At kung meron ka ng wisdom, huwag mo siyang pakawalan. Panghawakan mo siya, mga kapatid. Hindi dahil meron ka ng wisdom ay pagmamalaki mo na sa ating pong kapwa at ating pong bawat mananampalataya, mga kapatid. But the Bible says, own it as if your life depend on it. At hindi sinabi ng Bible na ipagmalaki mo ito or ipagmayabang mo ito, mga kapatid ko. But use it for the glory of our Lord Jesus Christ. If you have knowledge in this part, sa bagay na yan, mga kapatid ko, if you know how to do this, amen, and impart and share your knowledge, mga kapatid ko, amen, at magtulungan tayo para po sa ikalalago at sa ikapupuri at luluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Now, marami sa atin, mga kapatid ko, isa ito sa masakit, no, na karamihan sa atin naghahanap ng wisdom kapag kating crisis na. Amen. Yun naman talaga lagi. Panginoon, kailangan ko ng tulong, Panginoon. Kung kailan pa, mga kapatid ko, lagi tayong malapit kay Lord, lagi tayong nanghihingi ng wisdom, mga kapatid, kapag nagigipit ka na. Ang taong nagigipit, saan lumalapit? Sa Bombay. Ano sabi ni Sterling Jane? Ano ba yun? Brother Jesper? Diba, karamihan sa atin, mga kapatid, if tayo po'y nahihirapan na at saka pa tayo magpapaugaga, mga kapatid, lalapit sa ating Panginoon. Ano sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7? Don't be like that person, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Who desperately seeks the counsel while in crisis mode but fails to pursue wisdom when things are going well. Pero kapag ang panahon ay okay, may pera tayo, mga kapatid ko, you have blessings, you have everything, wala, di ka nahihirapan, hindi tayo lalapit sa ating Panginoon, hindi tayo magpipray, at saka lang tayo lalapit kay Lord at magpipray kapag ka meron ng sakuna. Everybody say, praise the Lord.
That's why when Jesus Christ, kasama po ang disciples, mga kapatid ko, ano sabi ng Bible? Natutulog ng mahimbing ang ating Panginoon. While ang ibang disciples nangangamba at natatakot na baka malunod yung bangka, mga kapatid ko. Amen? Takot na takot sila, mga kapatid ko. Ay, hindi nila na-realize na kasama natin si Jesus Christ eh. Amen? Gusto lang sabihin sa iyo ng Panginoon na kasama mo siya kahit pa ikaw ay sa gitna ng problema mo, mga kapatid, sa kadaliman mo, mga kapatid. Even kahit ikaw ay nagkasala, alam niya at nakikita niya. Pangako ng Panginoon yan sa iyo eh. Di ba, Brother Primo? Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you until to the end of the world. Kasama mo siya, kapatid. Amen. Ang kailangan mo lang gawin, gisingin mo yung sarili mo. Amen. Hallelujah. At palalahanan mo ang iyong sarili ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Don't depend. Amen. Sa iyo pong paglilingkod sa ating Panginoon sa mga awit at sa every Sunday na tugtugan lang na doon ka nakakaramdam ng presensya niya, mga kapatid. Sa mga oras ng crisis, sa mga oras ng taghirap, sa mga oras ng pangangailangan, sa oras ng worry, mga kapatid, go on and have faith to the Word of God, because the Word of God is your sword. The Word of God is your weapon. The Word of God is your shield. The Word of God is the light unto our feet, the lamp to our path. And the Word of God will direct us and lead us kung ano ang mga bagay na gagawin natin. And the Word of God will provide wisdom for us. Everybody say, praise the Lord. That's why wag lang tayo mag-seek ng wisdom kapag naghirap na. Everybody say amen. Wisdom doesn't come by accident, mga kapatid. Yung Lord, nakuha ko yung wisdom na yun nung nadapa ako, nabasa ko lang. No? Tandaan natin, wisdom doesn't come by accident. We are or you are the one who pursue wisdom. Kasi sabi ng Bible, ask. If you need wisdom, ask. Eh, hindi mo pwedeng i-rely ang wisdom inang every Sunday lang, mga kapatid. Amen. Sabihin mo, mag-rely lang ako ng Word of God this coming Sunday. Wala ka nang gagawin pagka Monday, Tuesday. Paano yung Monday mo? Eh, Monday mo, marami kang pagsubok na dinanas, mga kapatid ko. Eh, nag-away pa kayo ng girlfriend mo, inaway ka pa ng boyfriend mo, inaway ka ng asawa mo, nagka-away kayo ng ganito, ganyan, mga kapatid ko. Lalo na kapag wala kang daily devotion. Ba, ang hirap, Sister Wing? That's why malaking impart po, mga kapatid, ang daily devotion to us for us to have wisdom. Amen? Everybody say, praise the Lord. So dapat tayo pala, mga kapatid ko, manghingi sa ating Panginoon, hindi dahil nahihirapan tayo, kundi kailangan mo. Kahit pa wala kang problema. Amen? Dapat kahit wala kang pagpapala o mayroon man, mga kapatid, lalapit tayo sa ating Panginoon, manghingi tayo. Lord, I need wisdom, Panginoon. Amen. At paano gagawin natin? Read the word of read your Bible, mga kapatid. Dahil ang Bible natin, naging palamuti na lang sa bahay. Mas inaalikabok na ang Bible kaysa sa cellphone. Buti pa ang cellphone, laging na-update. Ang cellphone, binibilhan, ginagasusan ng case, buwan-buwan. Gusto mo every week, iba ang kulay ng case mo. Gusto mo ang cellphone mo, mga kapatid ko, kung ano ang latest. Kahit pa 5,000 pataas yan, 10,000, okay lang akong gumastos. Kasi para sa'yo, mahalaga ang cellphone. Pero ang Bible, hallelujah. Dati, ang dami mong alam na verse, dami mo nagbabasa ka. Ngayon, marami ka nang alam na telenobuela. Ngayon, alam mo na paano mag-killing spree. Alam mo na magpa-update ng skin ng iyong character. Ngayon, mas ina-update mo na, mga kapatid ko, ang Twitter mo, social media, sa mga chismis na mga marites, mga kapatid. Pero sa salita ng Panginoon, updated ka sa world, pero outdated ka sa Word of God, mga kapatid ko.
Amen. Alam mo kung anong numero na lalabas mamaya, ang ending, mga kapatid. Alam mo anong numero ng loto mamaya, mga kapatid ko. Pero yung favorite Bible verse mo, nakalimutan mo na, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Alam nyo ba, if you have wisdom or knowledge, mga kapatid, kayang gamitin ng Panginoon ang problema mo at ng kaaway mo para pagpalain ka. Kung ang uwak nga, inutusan ng Panginoon para pakainin si Prophet Elijah, mga kapatid ko, how much more your circumstances, your problem, lahat ng fear and worry mo, if you read the Bible, mga kapatid ko, amen, hallelujah. Kung meron kang mga bagay na nabibigatan ka, nahihirapan ka, lapit ka sa ating Panginoon, mga kapatid. That's why we are the one who pursue wisdom with all our hearts, in order for us to grow in every way possible, mga kapatid. Ibig sabihin, take time po, or kailangan mo talagang maglaan ng oras para, kung gusto mo talaga matuto, if you need wisdom, you need to give time for that, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Wala namang madalian kahit nga ikaw manonood ng palabas na Spider-Man. Amen. Wag lang yung Pinoy version na Spider-Man. Iba-iba Baka magkakalmali kayo mag-click ng link. Bisa kayo matulad sa akin, mga kapatid ko. Amen, kaka-excited ko. Totoo kaya to, ma-HD daw copy 1080p, napakalinaw. Pag-click ko, ibang gagamba yung sumapit sa truck. Yung gagambang Pilipinas na sumabit sa truck, mga kapatid ko, iba yun Hallelujah, amen, praise God. Kung ikaw ay gusto mo talaga makapanood ng movie, willing ka mag-spend ng time. Maghahanap ka ng link, mali. Hanap ka ng mali. Justflix. Ayun, mas madali doon, mga kapatid. Legit ayun. O kaya naman, magbabayad ka pa. Amen? Willing nga tayo, mga kapatid, mag-spend ng time at magbayad, mga kapatid ko. Dahil alam natin, gustong-gusto mo yun That's why teachable spirit, sa binasa natin na meaning, mga kapatid, is willingness. You have a desire. Amen? Hindi pwede na magantay lang ako, Pastor John, kapag mag-move ang Holy Ghost, at saka ako bibigyan ng Panginoon desire. At mag-super saiyan ako. Doon ako magsabi na anointed singer na ako, anointed preacher na ako, anointed na. Hindi, mga kapatid. You need to give time, to take time, mga kapatid, to read your books, read the Bible, mga kapatid ko. Amen. Kakatamad kasi Pastor John magbasa ng Scriptures Digest every day. Araw-araw na lang mag-send si Sister Joanne. Nabibigin ako. Ayaw ko na nga mag-like, mag-react. Amen. Sa Scriptures Digest. Dahil pag binasa ko, pagbukas ko, naantok na ako Unang chapter pa lang, 5 verse pa lang, wala na akong gana. Bakit? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil nasanay ka sa cellphone mo na laging pinifeed sa iyo, mga kapatid, yung mga worldly updates, yung mga ginanahan yung laman mo. Amen? Kaya nga sabi nung pastor, di ba, ng isang kapatiran tumawag sa US, mga kapatid, Pastor, hindi ako makatulog. Kailangan mo mag-preach para makatulog ako. Walang hiya. Ginawang pampaantok yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Naranasan nyo rin yan, di ba? Pagbukas nyo pala ng Bible. Pagbasa mo pa lang, mga kapatid ko, ayun na. Parang dahan-dahan ng lumumano yung mata mo, mga kapatid ko. Wala akong maintindihan. Ang hirap, Pastor John. Amen. Bakit? Kasi ayaw ng kaaway na magbasa ka ng salita niya. Bakit? Kasi kapag matuklasan mo at magbasa ka ng Bible, mga kapatid, higit sa lahat, mag-pray ka. Galit na galit ng kaaway dyan. Ayaw ng kaaway dyan pag mag-pray ka. Kasi alam niya, every time you prayed and read the words of the Lord, God will give you wisdom and knowledge, mga kapatid. And you will understand your situation and you will understand your life, mga kapatid ko, and your purpose. That's why pinahadlangan ka at pinipigilan ka ng kaaway para magbasa ng salita niya. Bakit? Kasi kapag maunawaan mo, hindi ka na magmumura,
Hindi ka na magka-curse, hindi ka na uunahin mo na ang salita ng Bible. I tell you, amen, if you have a desire, desperately want to read the Bible, mga kapatid, amen, iba po ang epekto. Mas nakaka-addict ito kaysa sa mga drug addict, mga kapatid. Ang salita ng Word, ang salita ng Lord, mga kapatid ko, ay sabi ng Bible, it's like a honeycomb. Amen. Hahanap-hanapin mo, mga kapatid ko. That's why life is complicated. And the enemy is deceiving, mga kapatid. Without a discipline or pursuit of wisdom and instruction, we risk falling captive to lies and shortcut solutions to our problems. Kapag wala kang wisdom na bigay sa atin ng Panginoon, karamihan ng ginagawa sa atin, mga kapatid, doon tayo lagi sa shortcut, madali. Amen? Anong number one kapag tayo nahihirapan, Sister Weng? Lagi na sa mindset natin, mangutang. We want shortcut. Ayaw na natin nang dumugo yung utak natin. Stress na ako. Lagi nating ginagawang scapegoat yung stress, na discouragement, mga kapatid ko, dahil ayaw mo mag-effort. Tinatamad ka lang. Hindi mo alam, nasa harapan mo na ang pagpapala at susi at sagot na inyong solusyon, ano yung problema mo, mga kapatid ko. If you need wisdom, healing, and instruction, do not close the book. Open the book and read the Bible, mga kapatid, because it is, amen, the solution, and it is the way for your problems, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. If you need instruction and wisdom, ask and open and read your book, read your Bible, mga kapatid. Hallelujah. And that's the one only way na mabigyan tayo ng ating Panginoon ng wisdom. Everybody say effort. Hindi airport, ha? Para may narinig ko airport. Mamaya si Brother Sam pupunta yan ng airport, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So we need to pursue wisdom, mga kapatid ko. Amen. Para kung gusto mo masolusyonan yung problema mo, mga kapatid, you need to pray, ask the Lord, and read the Bible, mga kapatid. Kung wala na talagang ibang paraan, hallelujah! May available ba dyan ng Mumbai? Joke lang, mga kapatid. The Bible says, the diligent pursuit of wisdom will train us to act wisely and prepare us for difficulties in life. Itong COVID-19, mga kapatid ko, na situation natin, tama yung sinabi ni Pastor Joseph talaga. Kapag ikaw talagang tunay na nanampalataya sa ating Panginoon, itong mga panahon ng every storm of your lives is a test of your faithfulness or your character. It is a test of your character, mga kapatid. Diyan lalabas yung tunay na ikaw. Diyan lalabas kung ikaw ba ay magpapasalamat sa Panginoon or magrereklamo sa ating Panginoon. Diyan lalabas yung tunay na masusubukan kung ikaw ba talaga nanampalataya sa mga panahon ng problema at ng bagyo, mga kapatid ko. But those who pursue wisdom, it will look intentionally for mentors, books, courses, or anumang mga books na makatulong sa iyo, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. And memorize Bible verse and meditate on them and store up wisdom for the future, mga kapatid ko. And those who pursue wisdom, ask question to others for added clarity and understanding instead of jumping to share an opinion on matter. Kaya marami at karamihan sa mga tao ngayon, mga kapatid, nandoon na lagi doon magiging judgmental niya. Amen? Karamihan sa tao ngayon, mas mabilis na mag-judge. Bakit? Kulang na ng word, understanding, mga kapatid ko, sa ating dakilang Panginoon. Hindi natin trabaho, mga kapatid ko, humusga at parusahan yung mga tao, mga kapatid. Amen. Our job, the Bible says, to love your neighbor as yourself, to pray for them, to encourage them, mga kapatid. It is not our job to condemn them, amen, to persecute them, mga kapatid. It is our job to pray for them, to understand them, mga kapatid ko. Hallelujah. Lalo na sa mga taong may pangangailangan, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya nasasanay tayo, bakit? Yun ang sabi ng mga, makikita mo ba naman sa PBB? Makikita mo ba naman sa Tulpo? Makikita mo ba naman sa mga YouTube? Makikita mo sa lahat. Yan ang pinifeed ngayon ng mundo.
Na ikaw, mabilis kang mag-judge, mga kapatid ko. Ano na nangyayari? Wala ka ng oras sa Bible. Wala ka ng oras magbasa. You don't have time to seek wisdom. You don't have time to store the knowledge para sa iyo, mga kapatid ko. Para saan yan? For you to improve at para hindi ka mabilis mabitag ng kaaway, mga kapatid. Because you have wisdom. Everybody say, praise the Lord. Those who pursue wisdom ask others for help when needed. Those who pursue wisdom grow in critical thinking and realize seeking convenient answer can be costly. And those who pursue wisdom organize notes from what they have learned for future reference. Proverbs chapter 4, verse 13 says, keep hold of instruction. Do not let go. Guard her, for she is your life. Sabi ng Tagalog, panghawakan mo nga ito at huwag mong pabayaan. Ito ay ingatan mo, pagkat siya'y iyong buhay. The word of the Lord will bring wisdom for us, mga kapatid. But does not mean ikaw na lang mag-isang magbasa, bawal na magtanong. No, that's why you have leaders, you have departmental leaders, mga kapatid. You have mentors, you have the pastor. Amen, for us to guide, for us to have wisdom, mga kapatid. Amen. At kapag ikaw ay meron ng wisdom at meron kang salita ng ating Panginoon, huwag mong pabayaan, panghawakan mo, mga kapatid. Do not let go because your life depends on it. Pangatlo, mga kapatid ko, amen, learn from the right teacher. Everybody say, right teachers. Sabi ng Proverbs chapter 11 verse 14, where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors, there is safety. Amen. Wala nang iba, mga kapatid ko, our great master and our teacher is Jesus Christ. Lahat ng mga magagaling na author, mga manunulat, lahat ng nakikita mo ngayon, lahat yan galing kay Jesus Christ. Wala siyang degree na teacher, wala siyang school na pinatayo, hindi siya principal, hindi rin siya, mga kapatid ko, what we call this, may malaking company na pinatakbo, but lahat ng teacher, lahat ng professor, lahat ng matataas na degree, pinag-aaralan yung buhay niya, mga kapatid, because he is the great teacher and master. That's why we need also to learn from the right teachers. Meaning to say, may mga wrong teachers din. Hindi mo pwedeng dahil lang gusto ko to, maganda to, basahin ko to kasi ito ay turo ni ano, ito ganyan. You need also to select and to be careful, mga kapatid, anong books na binabasa mo, anong sinong author niyan, kailangan mo rin alamin, mga kapatid ko, amen. Baka malaman na lang namin, hallelujah, amen, 10 na ang Diyos mo, amen. Everybody say, praise the Lord. Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise. Amen? But the companion of fools will suffer harm. Sabi sa Tagalog, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Sa mga tao daw mahilig makisama sa mga marunong umunawa, magiging matalino. No? Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. That's why, sabi ng kasabihan, di ba? Sasabihin ko kung sino ka. Ano ba yung sabi sa English nun? Mahirap i-Tagalog eh. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Amen? Kaya, lagi po tayong mag-ingat kung sino po lagi nating pinapakinggan, pinapanood, at kinakasama. Kung ang kasama mo mahilig kumain, matuto ka rin kumain. Kung ang kasama mo mahilig mag-basketball, matuto ka rin mag-basketball, mga kapatid. Kung ang kasama mo babaero, ay magiging babaero ka talaga. Kung kasama mo, mga kapatid ko, ay palakero, ay magiging palakero ka talaga. Kung kasama mo, mga kapatid ko, ay sabungero, ay magiging sabungero ka talaga. Kung kasama mo, mga kapatid ko, amen, ay palamura, ay matuto ka talagang magmumura. Pero kung kasama mo, mga kapatid ko, ay marunong mag-praise the Lord, marunong, mga kapatid ko, amen, umunawa, at matututo ka, mga kapatid ko, amen, hallelujah. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapanood natin, laging pinapakinggan, mga kapatid.
Dahil hindi malayo na magiging. Kaya mas mainam na si Jesus Christ, yung mga turo niya ang ating basahin, ating pakinggan, ulitin mga kapatid. Why? Dahil magiging katulad mo din siya. That's our number one, mga kapatid ko, great teacher is Jesus Christ. Now, fools bread fully and the wise impart wisdom. Discern who doesn't teach wisdom in their words and action. There are many small-talking fools sa labas, lalo na sa mundo, as well as soft-spoken wise people. Kaya mag-ingat tayo, magpumili tayo sa mga dapat nating ikasama. Proverbs 12, verse 26 says, "One who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked lead them astray." Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Proverbs 11, verse 14, "Where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors there is safety." Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng karamihan, tagumpay ay tiyak. Scripture is always trusted as a teacher, mga kapatid, to impart supernatural wisdom according to 2 Timothy 3:15 and Psalms 19 verse 7. Lahat tayo, lalaki o babae, we follow in spiritual matters, amen, and we need to be shaped by God's word, mga kapatid. Let us pray for God to lead us to be wise, to become wise people and learn from the word of God. And God will surely lead us to be wise and to become teachers also and to share the knowledge and word of God, mga kapatid. As our great and Savior Jesus Christ is our master teacher. Everybody say praise the Lord. Lastly, mga kapatid ko, amen, be willing to receive correction. Kahit pa sino ka pang magaling, if you're not willing to receive correction, baliwala, mga kapatid. Receive correction as a blessing. Ulitin na ito, mga kapatid. Receive correction as a Proverbs chapter 15 verse 31. "The ear that listens to life, giving reproof, will dwell among the wise." Dahil kapag hindi, baliktarin naman natin, mga kapatid. Amen? Hindi porkit laging sumasang-ayon sa iyo ay mahal ka na. Baliktarin natin yung mga magulang at nanay, tatay mo, pati yung mga tao nagpahalaga sa iyo. Kaya ka sinasaway, kaya ka hinahadlangan kasi ayaw nilang mapahamak ka, mga kapatid. Baliktarin natin minsan na hindi lahat ng tao sa iyo sumasang-ayon ay mahal ka. Baka naman dahil sumasang-ayon sila dahil may nakukuha sila sa iyo. Huwag tayong masyadong magpapakinig sa bulong ng kaaway o magpapapekto sa mga sinasabi na matatamis na salita, mga kapatid. We need sometimes, or we need correction, and we need to treat our, gawin natin, mga kapatid ko, ang lahat ng paalala or correction, it is a blessing for us. Lahat magsabing blessing. Amen? Lahat ng masasakit ng sinabi ng magulang sa iyo, lahat ng mga payo ng mga tao na nagmamahal sa iyo, mga kapatid, that is not what we call this parusa, mga kapatid, but it is a blessing. That is a correction of a blessing. Everybody say praise the Lord. Kaya pakinggan mo, hindi dahil mas matalino ka sa mama mo, mas nag-aral at may natapos ka sa nanay at tatay mo, hindi dahil mas advantage ka na ngayon kasi sa technology, dahil porket ba mayroon ka ng cellphone, matalino ka na agad, alam mo na lahat ano ibig sabihin, lahat lang naman yan, research mo sa Google, mga kapatid ko, sa YouTube, amen. Bakit hindi ka wala sa YouTube? Saan ka natuto na nasa YouTube. Saan mo yan? Nasa Google. Na lahat tayo nakadepende na doon, mga kapatid. Wala na sinasabi natin saan mo makukuha yung sagot? Nasa Bible. Hindi mo mahanap sa Google na nagpapagaling ang Google, mga kapatid.
Hindi mo mahanap sa YouTube na meron po na dahil sa YouTube ako ay naligtas. Dahil sa YouTube ang kasalanan ko ay pinatawad. Dahil sa YouTube ang mga karamdaman ko ay pinagaling. Why? Babalik ka pa rin sa Bible, mga kapatid. Amen. Lahat ng kailangan mo nandoon sa salita ng ating Panginoon. Lahat ng correction, rebuke, and reproof. At lahat na yan kay kaayusan sa buhay mo, mga kapatid. Why? Dahil gusto mo lang basahin yung pabor sa'yo. Pero kapag ka meron ng rebuke at correction, paalala ng Panginoon, ayaw mo nang pakinggan. Ayaw ko na dyan makinig dahil nasasaktan na ako. That's why for the Word of God is quick and sharper than any two-edged sword. Amen. Piercing, sa kailalim-laliman, lahat, yung Word of God lang ang makakagawa nun, mga kapatid. Hindi anumang social media platform. Only the Word of God. Until now, it is, and this is, the most advanced things na hawak mo. You are holding the future. I tell you, mga kapatid. Hawak mo ang kinabukasan. This is. At the end of the day, the Bible says, heaven and earth shall pass away, but the Word of God shall never pass away. You are holding the most advanced. Ano ba ang future natin nandito? Ito yun, mga kapatid. Kaya saan ka pa kakapit ang tao nagigipit? Sa Panginoon. Hindi sa kapitbahay, mga kapatid ko. Everybody say, praise the Lord. That's why, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. A rebuke goes deeper into a man of understanding than 100 blows into a fool. According to Proverbs chapter 17, verse 10. One who ignores instructions despises himself. Proverbs 15, verse 32. Ano sabi ng Bible? And it is stupid. Sakit basahin sa Tagalog yun, mga kapatid. Lalo na karamihan ngayon, listen to this, young people. Lalo na sa ating mga kabataan. Kunti na lang at bilang na lang sa daliri ang nakikinig sa kanilang mga magulang. Tingin natin sa ating mga magulang wala nang alam, mangmang na. Bakit? Dahil ba advanced kayo dahil may cellphone kayo, mga kapatid? Marunong lang tayong gumamit ng technology. Amen. Hindi na tayo marunong makinig sa ating magulang. Marunong na tayong kumalikot ng mga bagay-bagay na yan, pero ayaw, hindi mo na marunong sumunod na utusan ka lang ng magulang mo maghugas ng plato, hindi ka na marunong sumunod. Utusan tayo ng magulang natin, mga kapatid ko, ng bagay bumili ng suka. Ayaw mo nang sumunod. Bakit? Nandoon ka sa ginagawa mo, mga kapatid. Masaklap pa doon kung naglalaro ka lang. Amen? Daming nasisirang relasyon dahil sa mga advanced technology ngayon, mga kapatid. Akala ba natin ikakatalino na natin yang kahit pa ikaw na ang rank number 1, ikaw ng pinakamagandang skin, ikaw ng pinakamaraming star, tingin mo ikakatalino at kakagwapo yan sa harap ng magulang mo? Kung hindi ka marunong sumunod, utusan ka ng mama mo magtupi ng... Biruin mo, mga kapatid ko, naka5 oras na laro ka na, pero pagtupi ng kumot mo, isang araw na, isang linggo na, isang buwan na, wala pang laba. At yung unan mo, pati Omicron variant, takot sa unan mo. Takot ka sa COVID-19, pero sa unan mo na 10 taon na walang laba, hindi ka takot. Sa brief mo na 3 araw na walang laba, mga kapatid, wala ka ng ligo. Partida yung takot pa sa virus. Pero hindi na asikaso ang sarili, hindi kumakain sa tamang oras. Busy doon, mga kapatid ko, kaka-reply doon sa kinikilig-kilig ka doon sa mga bagay na yun. Pati pag-ihi, kinalimutan mo na. Anong sakit mo? Sakit sa pantog. Bakit? Tiniis kinikilig. Kakapanood ng Korean novela na hindi naintindihan na umaasa lang sa doon sa caption, mga kapatid, doon sa tinatawag sa Tagalog doon. Subtitle, umaasa ka doon, mga kapatid. Pero nagtitiis ka. Okay lang na walang ulam basta merong wifi. Tapos sasabihin mo matalino ka na? Sabihin natin, mga kapatid ko, na kailangan ako ng magulang ko. Amen?
kulang pa rin ang kaalaman natin, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, that is stupid. Masakit pakinggan. Kaya minsan ayokong basahin sa English. Mas masakit sa Tagalog, mga kapatid. Ano ba sa Tagalog? Wag na nga. Amen? That's why, let us acknowledge Solomon, mga kapatid. Amen? Natural reaction or correction is often to get defensive. Lalo na pagka ikokorek ka na yung magulang, wala nang sumusunod. Amen? Ang natural reaction natin, mga kapatid ko, ano? Nagagalit tayo agad. Amen? Now, let us think before we get to the, mga kapatid, before we close. Let us take this, mga kapatid, na hindi mo na kailangan sometimes na kailangan ko ng presence ni Lord, ng Holy Ghost, para sometimes we need common sense, mga kapatid, para baguhin natin ating sarili. Anong kailangan natin? You need to be willing to learn, amen, willing to be correct, and also, kailangan mo rin ng action, mga kapatid. Hindi mo na kailangan ang youth camp para i-receive ka ng Holy Ghost para magbago, mga kapatid. Kailangan mong magdesisyon ba? Mag-decide sa sarili mo, mga kapatid. Kailangan kong baguhin tong sistema na kaya nga tinatawag na sistema na ikakasira ng iyong buhay, mga kapatid. That's why we should welcome correction and seek to grow, mga kapatid. This goes for positive rebuke and unruly criticism, and receiving either is a chance for us to examine ourselves to grow and also to grow, mga kapatid. And let us tell ourselves, mga kapatid, every time we receive unfair criticism, that is 98% wrong. And our duty is to own up to 2% by repenting it, mga kapatid, when necessary. And seeking to grow with the help of the Holy Ghost. God disciplines, sabi ng Bible, those He loves. Hebrews chapter 12, verse 7 to 11. Dinidisiplina ng Diyos ang mga taong mahal niya. Ang mga taong umiibig sa Kanya. Dahil kapag walang disiplina, mga kapatid ko, ibig sabihin, hindi tayo mahal ng ating Panginoon. Kaya nilimitahan ang oras ng pagtakbo ng ating mundo, mga kapatid. At tayong lahat ng tao may limit. Amen. For us to acknowledge the supernatural power of God, mga kapatid. And to submit to His will. Hallelujah. And we need God disciplines for us na maging instrumento ang ating sarili, mga kapatid, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. We must and we need to be willing to be corrected as the children of Jesus Christ. If you want to grow matured in Christ, be willing to be corrected, mga kapatid, and have teachable spirit. Because our Father in heaven is willing to guide us, to bless us, to correct us, and to discipline for us. Pero sa mga taong ayaw, walang magagawa ang Panginoon. Kahit pa siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, wala siyang magagawa kapag ayaw mo. That's why, isa sa mga challenge sa church, lalo na sa iyo ngayon, biruin mo, ikaw pa nga lang, pasaway na, ayaw mong sumunod, how much more, ilan tayo, mga kapatid? Kaya nakikipagbaka tayo, hindi tayo nakikipagbaka, mga kapatid ko, sa laman, kundi dapat tayo mag-pray. Amen. Let us pray for the strongholds. Amen. To be cast out, to be destroyed, mga kapatid. Help us to pray, to be love one another, to have unity, to have peace, mga kapatid. Hallelujah. Magkaisa tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi na importante sinong maluwalhati, sinong mataas na pangalan, mga kapatid, kundi tayo magtulong-tulong, magsama-sama. Amen. We need to engage, to read the Bible, to pray, mga kapatid. Dahil para saan yan? Hindi para lang sa iyo, kundi sa lahat, mga kapatid. For yourselves to grow maturity, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon at sa bawat isa, and to be sa kapurihan ng ating Panginoon. And we need to pray, amen, that Lord, help me to be a teachable spirit, Panginoon. And Lord, help me
ng aking mga naririnig ay may apply ko, Panginoon God. And above all, kailangan kita, Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let us pray today that, Lord, all the truth and knowledge na aking pong narinig kahit saan man sa libro, higit sa lahat sa salita mo, Panginoon, I thank you for the truth. I thank you for the correction. I thank you, God, for the chance and for me to grow, Panginoon, and to have ability to learn. And please, Lord, help me to humble myself and to pursue wisdom and learn, O God, even for your glory and to serve others. And Lord, help me and lead me by your Spirit to pursue growth and avoid things that hinder it sa mga bagay na nakakahiwalay sa akin. And let this be your prayer. Lord, give me a teachable spirit that I might learn from you. If you want to learn from the things of God, you need first to humble yourself and fear of the Lord, mga kapatid. And give yourself, Lord, give me a teachable spirit that I might learn from you. Hindi dahil meron kang bagay na kailangan mo para, you know what? This is the key. Ang sabi ng Bible, it is a refreshment, mga kapatid, healing and refreshment for us. If you learn to humble yourselves and acknowledge and fear of the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. That's why today, let us ask the Lord, God, change me, Lord. And if you ask the Lord, Lord, change my heart, change the way I think, God, for me to grow, then it's time for you to take a leap of faith, mga kapatid. Dahil karamihan sa atin, ayaw natin ang pagbabago. Bakit? Kasi aalis ka sa iyong comfort zone, mga kapatid. If you want wisdom, pursue wisdom. Kailangan mo mag-take time, mga kapatid ko. Huwag mong madaliin lahat ng bagay. Amen. Dahil lahat ay dadaan sa proseso. At kapag ikaw ay dadaan sa proseso without compromise, ang blessing ng Panginoon ay o-overtake sa iyo, mga kapatid. Amen. That's why be good in the process and stay in the process and be faithful until the Lord Jesus Christ comes. And ask God, Lord, help me not just to hear and listen, but help me to apply your word, Panginoon. At manatili sa kalooban mo, Panginoon God. And help me not to quick to judge, Panginoon. And help me to be slow in speak and slow in anger, God. But help me, Panginoon, to understand my situation and my problem, O Lord, with the help of the Holy Ghost. Because God is willing to discipline those who He loves, mga kapatid. Because God loves us so much. And He will never leave us nor forsake us until to the end of the world. Taas natin ating mga kamay. And let us pray for the Lord right now. Amen. At tayo magsisi sa ating karumihan at mga kapagkakamali at mga bagay, mga kapatid ko, na sinasadya at hindi sinasadya, mga kapatid. And let us acknowledge our Savior Jesus Christ, na siya, mga kapatid ko, ang kaya lang magbabago sa atin. Only Jesus Christ and only God can change us, transform us, and we need the Word of God, mga kapatid, to change us and transform us sa kapurihan ng ating dakilang Panginoon. Let us all pray. Lord Jesus, thank you, God, for your word, Panginoon God. Amen. Lord, hindi sapat, Panginoon, amen, na amin lang ito mapakinggan. Hindi sapat, Panginoon, na amin lang ito, Lord God, marinig at mababasa. But teach us and help us to be applied, na ma-apply namin yung salita, Panginoon, na amin itong may pamuhay, God, na hindi lamang amin itong marinig, amin lang mabasa, amin lang itong, Panginoon God, one time, at pagkatapos sa Sunday, ay wala na, Panginoon, kami gagawin. Lord, alisin niyo po, Panginoon, at patawarin niyo kami sa aming katamaran, at sa aming, Panginoon God, pagbibigay at hindi pagbibigay ng effort, Panginoon Lord. Help us, Panginoon, to be obedient, at sumunod sa kalooban mo, Panginoon God, at higit sa lahat sa iyong salita, Panginoon. Because your word
word, oh God, is a light to our feet and a lamp to our path. Ang salita mo, Panginoon, ay magdadala ng buhay. We need your word. And we need, oh God, hallelujah. Above all, we need you, Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, in Jesus' name.